gabi po sa lahat natin mga kapatiran, mga supporter natin sa ating YouTube channel. Ito po ang primer natin na gagawin. Isang oras mga kapatid na ating primer. Sana po magustuhan po ninyo mga kapatid primer na ito. Ito natin yung palay. Yan po ang palay mga kapatid. Malapit na po ma-harvest. Yan. Malapit na ma-harvest yung palay. Paganda po ng palay. Magandang gabi po sa lahat natin mga kapatiran, mga supporter natin sa ating YouTube channel. Ito po ang primer natin na gagawin. Isang oras mga kapatid na ating primer. Sana po magustuhan po ninyo mga kapatid ang primer na ito. Tingnan natin yung palay. Yan po ang palay mga kapatid. Malapit na po ma-harvest. Yan. Malapit na ma-harvest yung palay. Yan. Napaganda po ng palay. Ito ang lugar ngayon na ating kinukunan ng video natin. Itong primer natin mga kapatid. Ating gagawin itong primer at makikita po nyo ang araw palubog na is 7 PM. Ngayon ang oras natin ito sa Japan. Pero ganyan po ang liwanag. Alas 7 na po. Pero may liwanag pa po ang araw mga kapatid. Yan po, dyan po lulubog ang araw. Yan po ang kanluran mga kapatid. Apartment po yan. Yan po ang government apartment. Nakita po niyo mga kapatid, pakita natin ngayon ang larawan. Ito po sa daan ngayon. Ito po ang ating larawan dito sa daan. Isang oras po ngayon mga kapatid ating gagawin ng primer ito. Isang oras. Yan, ganito po ang reception ngayon na ating daan. Yan po ang liwanag ng langit. Nakita po niyo mga kapatid ang liwanag ng langit ngayon. Yan po. So alas 7 na ngayon ng gabi, pero ganyan ang liwanag ng araw na kanya lubugan. Diyan po lumubog ang araw. So yan po ang iwan niya na liwanag. Ngayon magtatakip silim na. Mga kapatid, ganyan po ang itsura po ng langit na alas 7 na ng gabi dito sa Japan. Yan po makita ninyo mga kapatid. Ganda po ng reception niya. Kanyang reception mga kapatid. Napaganda po. Yan po ang Rizal substation. Yan po pakita natin ang larawan natin ngayon sa kaliwat kanan. Yan po ang mga bahay. Yan ang mga bahay dito sa Mipin. Yan po ang subdivision po yung mga kapatid, housing development. Ito po sa ating kanan. Yan din makita niyo ang mga bahay. Ayan po mga kapatid na kita-kita po natin. Yan ang mga liwanag po ng mga bahay. Ganyan po kaganda po ang reception po ng gabi. Ganda po ng liwanag. Yan, kita natin mga kapatid ang liwanag ngayon. Ganyan po ang sistema. Na bundok. Yan po ang bundok ngayon. Makita po natin. Yan. Yan po ang bundok ng Linan papunta na Osaka. Yan mga kapatid, papunta po na Osaka yan. Nadaanan ko na po yan sa misis po. Yan ako dumaan papunta ko na Osaka. Yan bundok na yan. Itong primer natin mga kapatid, sana po magustuhan po ninyo. Tandaan po natin na ang Panginoon patuloy pang biyaya sa atin sa bawat araw. Nagsabihan po tayo kung ano nararapat po sa ating pamuhay para na paghandaan po natin ang mga panahon
at tayo alis sa libutan, hindi po tayo maparusahan. Kundi tayo po ay pagkalooban ng Panginoon ng kalayaan, buhay na wala hanggang ating makamit, hindi po kaparusahan. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid sa ating pananampalataya at makinig lang po tayo ng salita ng Diyos. Itong primer natin mga kapatid, no, sana po ay magustuhan po ninyo ang ginawa natin na primer. Meron tayong in-insert po na salita ng Diyos. So pag ito po ang ating channel, mayroon adventure tayo at saka may salita ng Diyos na ating pinapangaral. So sa lahat po, ako ay magpasalamat sa inyo sa inyong suporta po sa aking channel. Lahat ng taga YouTube, ating mga kasamahan sa YouTube channel, maraming salamat po sa inyong walang asawa na suporta sa aking channel. Salamat po sa pagla-like, share, subscribe. So kaya ako po ay lubos ng pasalamat sa inyo at sa lalo na sa Panginoon na ating may kapal na siya po nagbigay po sa atin na pagkataon na makapangaral po tayo ng kanyang salita. Kaya ating channel, sana lobin ng Panginoon, walang problema po, walang trouble, kasi minsan po ang channel ng YouTube ay nagka-problema po mga kapatid. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon, sana ay walang problema ang ating channel. Sana mga kapatid, ang channel natin ay walang problema, wala sana tayong mga violation na ating magawa. Kaya manalangin lang tayo sa Panginoon at sana po tulungan po niyo ako sa panalangin sa Panginoon. Sana po ay tagumpay palagi ang channel natin, walang problema. Kaya salamat po sa suporta po ninyo sa aking YouTube channel. So huwag kayo malawala sa bawat araw, lobin ng Panginoon. May live po tayo sa ating live streaming sa Word of God. Adventure natin sa Japan. Ipakita po natin sa Japan ang mga lugar po na daanan natin. Mga lugar na hindi pa ninyo nakikita, ipakita po natin mga kapatid. Kaya huwag sana kayo magsawa. May primer tayo, ito pong primer natin. Ginawa po natin itong primer para na dagdag po na ating watch hour, kasi ang watch hour natin ay bababa po kung wala tayong live primer. Nag-consume po tayo ng oras, no? Sa bawat araw sana po ay mayroon tayong mga pagkataon na ang ating channel ay bawat araw talaga ay iikot ang oras, iikot ang subscriber, iikot po ang ating watch hour at saka viewers po. Sana po ay maragdagan kahit 2-3 lang, at least nakadagdag po sa bawat araw. So at least ginagawa po natin ang lahat ng paraan para makapatuloy po ang ating channel, hindi po tayo disable ang ating channel. So tulungan po ako ninyo, sana po ay manatili po itong channel natin. Sa awa ng Diyos ay tayo po ay manatili na makinig ng salita ng Diyos, at huwag po tayo wala ng pag-asa sa bawat araw. Ang Panginoon po ay kasama po natin, sapagkat nangako po ang Panginoon sa Mateo 28 sa versikulo 20. Ang sabi ng Panginoon, turuan niyo sila sa lahat na sinasabi ko sa inyo upang ganapin nila, at tingnan niyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So yun po ang sinabi ng Panginoon sa mga apostol. Now, hindi po sa mga apostol ang pangako na yan, para po sa atin lahat na nakiisa po sa mga apostol. Kung nangako ang Panginoon sa mga apostol, tayo din na sumusunod sa mga gawain ng mga apostol, kasama tayo ng pangako na yan. Kaya wala tayong wala ng pag-asa mga kapatid. Patuloy lang po tayo sa ating mga gawain sa Panginoon. Kahit ako may panahon na minsan po ay nanghina po tayo, minsan po ay nagkukulang tayo sa Panginoon, tayo po ay nalalamig sa pananampalataya, pero nais ng Panginoon na patatagin tayo niya hanggang sa araw ng kanyang pagparito, sapagkat sinabi ng Biblia na patatagin tayo niya hanggang sa araw ng kanyang pagparito. Yan po ang train, mga kapatid. Ang train po ay dandahan po na tumakbo ang train. Yan, makita po yung train mga kapatid. At sa palayan, ito po ngayon ang palayan, daanan po natin. Yan po ang palayan, malapit na harvest yan. So, sa ating kanan, ganoon din, malapit na harvest to. Yan mga kapatid, ang nais ko lang
na sana po ay manatili ang channel natin. So wag sana kayo magsawa ng pag-support po sa aking YouTube channel. Sana po mag-like po tayo, i-share lang natin ang salita ng Diyos. So pagka dito po ang layunin ng Diyos para sa atin na magkaisa po tayo sa kanyang kalwalhatian. So kahit na po kung nagkukulang tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi po nagkulang sa atin. Kahit sa ating pagkamali ay pinatawad po tayo sa kanyang kamatayan sa krus para po sa ating kapatawaran. At mag-isa po tayo lang dyan sa pangalan niya sa pagitan ng bautismo. Kaya patuloy tayo nangaral po mamaya po na alas 10. Mga kapatid, may live po tayo sa Word of God. Sana po mga kapatid sa bawat araw, huwag niyo kalimutan ang channel ko po, Makalulito Channel. I-share na po ninyo at i-share na po ninyo para marami mga kaluluwa po na maakay natin sa paanan ng Panginoon. Kahit kayo naman, mahal tayo ng lahat ng Panginoon. Hindi ako lang, ikaw lang. Lahat ng sanlibutan talaga. Mahal ng Panginoon ang lahat. Hindi tayo lang nakikinig ngayon sapagkat ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. So like and share lang po. Ito po ang mahalaga mga kapatid. Kahit walang subscribe natin, okay lang po. Basta like and share lang po tayo sapagkat hindi naman pira ating hinahanga dito. Ang nais lang ng Panginoon na yung salita niya ay mapangaral pa natin sa buong sanlibutan. Yun lang po aking nais. Sapat ng pira po usapan natin, hanggang ngayon ang Panginoon hindi po nagkulang sa atin. May pira tayo, may pagkain, may damit. So ating channel mga kapatid sa YouTube channel, ating ginawa ito para na ang mga kaluluwa po ay maakay natin sa paanan ng Panginoon. At tayong lahat magkaisa po sa kanyang kalulhatian. Kasi yun po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 14. Sa magitan ng magandang balita, tinawag tayo. So upang magkaroon tayo sa kanyang kalulhatian. So yun po mga kapatid, ay sigurado na sa magitan pala ng magandang balita, tinawag na tayo ng Panginoon upang makapasok tayo sa kanyang kalulhatian. So yan mga kapatid, ang pinakasintro na ating channel, sa ating YouTube channel. Kaya like and share lang po, kahit walang subscribe. Kasi mag-subscribe kayo, ganun pa rin, malagas yun. So pwede wag kayo mag-subscribe, basta mag-like and share lang po tayo. Pwede na yun. So pagka minsan talaga nilalagas mo ating subscribe, hindi natin maiwasan talaga. Basta importante, like and share lang po. Ito lang po ang pinakamalaga. At kung mag-subscribe kayo, okay lang din. Pero ang malaga dito, like and share mga kapatid. Para ang salita ng Diyos, ang palaganap natin sa buong sanlibutan, at yan lang magkakaroon po ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Sapagkat malapit na po pagparito ng Panginoon. At yan po ang sinabi ng Apostol Pablo, subitan ng magandang balita, tinawag na kayo. So, ibig sabihin mga kapatid, tinawag tayo dahil malapit na po ang kanyang pagparito. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Huwag kalimutan mga kapatid na i-like, i-share na po natin itong salita ng Diyos. Kung mag-subscribe ka, walang problema. Pero ang pinakamalaga dito, like and share lang. Para mapaabot natin ang mensahe ng Diyos para po sa lahat. Kasi malapit na talaga ang pagparito. Baka ikaw pa ang paraan ng Diyos na makakalam ating kapwa na ano ba talaga ang dapat gawin natin. So pagkat ito lang talaga ang ating nais na ito na channel natin, makapag-live tayo, makasirap ng salita ng Diyos, mga batid. So silip na natin ngayon is 1.6 na, okay na yun. Kaya na kung di angat yan, basta manatili pa tayo nag-share po ng salita ng Diyos. Kahit na kung dyan na po makalansang na 1.6, walang problema yun. Basta lang makapag-live tayo ng salita ng Diyos. Yun na po ang ating nais dito. Kung lubin ng Panginoon, dadagdagan pa yung 1.6, okay lang yun, okay lang din. Pero like and share lang po. Yun lang po kailangan ko sa inyo mga kapatid. Like and share lang. Sapagkat salita po ng Diyos mga kapatid, yan na kailangan talaga i-share natin ito para magkaroon tayo ng pag-asa. Kasi yun lang po pinakamalaga na salita ng Diyos mga kapatid. Magpatuloy tayo sa pag-aaral po ng kanyang salita hanggang sa ating pag-alis sa sanlibutan. Kasi matalintap ng wagas, siya lang ang maliligtas mga kapatid. Patuloy tayo mga kapatid ha. Huwag kayo mawala sa aking channel. Like and share lang po mga kapatid. No? Like and share sa salita ng Diyos para marami po tayong matutunan na aral ng Diyos. As with ito magkaisa po tayo mga kapatid. Yung mga kapatid, no, patuloy tayo sa ating primer ngayon. So yun po ang nais ng Panginoon na matili po tayo matatag at sa bawat araw ginawa natin ng Panginoon ng kanyang salita upang walang makapagpaligaw sa atin dito po sa libutan. Kasi marami na nag-aaral ng Biblia ngayon at minsan mga kapatid ay hindi po magkapareha ang
pag-unawa. At yun ang dahilan mga kapatid na minsan nagdalawang isip po tayo ng pagsama sa mga relihiyon o mga sikta dahil po na dumadami ang relihiyon. So kahit mga kapatid ubusin natin relihiyon, wala po dyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ang pagtupad ng napakinggan po natin. Yan po sinabi ng Panginoon sa Mateo City 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok sa langit. Yung gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ang ating kaligtasan, kahit ubusin na relihiyon natin, kung ang ugali natin magbago, ganun pa rin. Wala tayong maasahan ng kaligtasan. Pero kung sundin natin ang salita ng Diyos natin napakinggan, so yun po ang pag-asa natin. Sapagkat ang susi ng karyan ng langit, hindi relihiyon. Ang susi ng karyan ng langit, ang pagtupad ng kanyang mga utos. Yan po sinabi ng Panginoon din sa Lucas 6:46. Bakit pa kayo tumawag sa akin na Panginoon, Panginoon? Hindi naman yung tinutupad ang aking mga utos. So may question po dyan mga kapatid. Kahit tawag-tawag tayo, kahit linggo-linggo tayo magsimba, manalangin man tayo, ano ba ang gawin natin para makita ng tao? Pero hindi pa natin tinutupad ang kanyang mga utos. So hindi po tayo makapagsabi din sa ating sarili, maligtas po tayo. Kaya ang Panginoon patuloy tayong ginagabayan at tinuruan po tayo nararapat na pamuhay upang magtiwala ng pag-asa. Now, marami ang paraan ng Panginoon. Nakapag-live po tayo sa YouTube channel natin. Itong primer natin ngayon. Sana po ay magustuhan po ninyo. So marami naman primer na dinadaan po sa YouTube channel, pero iba ito atin. Spiritual po ating kinakailangan nito sapagkat ang sinabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 in verse 15 hanggang po sa 17. Sa verse 16 mga kapatid, na ang namumuhay po sa unod sa laman ay aanin ng pagkabulok, at ang lahat ng nasa libutan hilig ng laman, pita ng laman pag nasa sa mata, at ito po ang mga kapatid hindi matili, mawala po ang lahat. Pero ang matili sa salita ng Diyos ay manatili siya magpakailanman. So kaya mga kapatid, iba po ang ating primer. Ito po ginawa natin para po sa spiritual, para po sa kaluluwa natin, kung paano maligtas po tayo. So maraming paraan ng primer, minsan nagustuhan ng tao, minsan hindi nagustuhan. Pero ito sana magustuhan po ninyo sa pagsalita po ito ng Diyos. Paano tayo matatag sa ating pananampalataya? Sapagkat malapit na po ang panahon, yan sinasabi ko kanina sa 2 Thessalonians in chapter 2 verse 13 to 14, na sabi ni Apostol Pablo, dapat nang magpasalamat sa Panginoon dahil sa inyong mga hinirang ng Diyos. Wala nang simula pa kayo hinirang ng Diyos upang magkaroon kayo ng kaligtasan sa pagitan ng magandang balita at ng katotohanan. So yan mga kapatid, yun po ibig sabihin na tayo po ay hinirang ng Diyos mula pa ng simula. Kaya sabi na sa Pablo, dapat magpasalamat kami sa Panginoon dahil sa inyong mga hinirang ng Diyos. So yan mga kapatid. Now, dahil hinirang po tayo, tinawag tayo ngayon sa verse 14. Sumagitan magandang sige po. Magandang balita, tinawag kayo. Sumagitan magandang balita, tinawag kayo ng Diyos upang magkaroon kayo ng kaluwalhatian na ating pinagbisto po. Ito mga kapatid, tinawag na talaga tayo sapagkat natin alam buhay natin. Ano ang kantungan ng bukas, natin alam, digmaan ngayon sa Taiwan at saka China. Napakarami na po ang distroso. So ito na po ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 24 versikulo 7 hanggang 9. Maglaban-laban ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ayan po mga kapatid, natupad na ngayon. May lindol, mayroon salot, may gutom, at maraming patay na yan. Hindi na mga kapatid, maraming patay na talaga dahil po sa digmaan. So kaya ito na pala tandaan, kailan pa tayo magising? Kasi ito pang pagising ng Panginoon. Ang pagpagising ng Panginoon, ito sa katuparan ng kanyang mga salita. Para magising na tayo, malapit na matupad ang lahat. At pagkatapos na matupad na po ang lahat ng nakasulat, mabuhay na mga patay. Ayan na po ang pag-asa natin. Mabuhay na mga patay, at yun na po mga kapatid. Ang panahon na hinihintay po natin, maalis na po tayo sa kahirapan sa salimutan na ito. Sapat habang namuhay tayo,
Ang ating pamumuhay puno ng kapighatian, puno ng kahirapan. Pero matapos din ito, ayon po sabi ng Panginoon, na matilin tapat ng wakas, siya lang maliligtas. So hanggang kamatayan, ang ating paglilingkod, dapat patuloy lang tayo, huwag tayo wala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon patuloy pinagabay po sa atin. At ng Panginoon na walang isang mapahamak. Yung po siya nasabi po niya sa 2 Peter in chapter 3 verse 9, na ang Panginoon hindi nagpabayaan ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. Subalit ang Diyos nagpapakumbaba hanggang ngayon, nais niya walang isang mapahamak. Nais ng Panginoon lahat na makamit ng pagsisi at talikod sa masamang pumuhay. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Kaya patuloy tayo mga kapatid, wala ng pag-asa. Tayo ay magpatuloy sa pananampalataya sa paggawa ng kalooban ng Diyos upang tayo lahat ay makaisa sa kanyang kalatian. Na dahil malapit na po ang pagparito ng Panginoon, sapagkat nakita na po natin ang mga pangyayari na sanlibutan, marami mga sign, palatandaan sabi ng Panginoon sa Matthew 24 31-32. Ang sabi ng Panginoon, kapag nakita ninyo ang isang puno ng igos, ito po ay nalingsing na maggalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas at nakatayo na sa pintuan. Yan mga kapatid. Kaya dapat alam pa natin ang ating pamuhay ngayon. Paano po tayo matatag sa ating pananampalataya? Paano po tayo magkaroon ng pag-asa sa ating panahon ngayon? Marami po ang nadaanan natin mga pagsubok. Subalit ng Panginoon patuloy na ginagabayan po tayo. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon kahit sa ganito ng kalagayan natin. Patuloy ang Diyos na gumagabay po sa atin. At yan po ang nakita natin ngayon, nakapag-live po tayo. Dahil po na ang Panginoon ang nabigay sa atin na panahon na ito na may signal po tayo para makapag-live tayo mga kapatid. So itong primer na ginawa po natin, sana po ay patuloy kayo na magabang sa ating channel, sapagkat araw-araw po marami kayo mapakinggan na salita ng Diyos. Ito po ang nais ng Panginoon, na alis tayo sa libutan, dadalhin po natin ang gawa natin na pagsunod po ng kalooban natin Panginoon. Pagsunod. Kasi ang gumaganap lang ng kalooban ng Diyos, mga anak ng Diyos. 1 John chapter 2:29. Alam niyo siya matuwid at ng Kristo po. At lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Gawin natin para maging anak tayo ng Diyos, dapat alam natin ang kanyang mga aral, alam natin ang kanyang mga utos para magawa po natin. At yan tayo maging anak ng Diyos. Hindi natin masabi anak tayo ng Diyos kung ang salita ng Diyos natin alam. Kaya kinakailangan makinig po tayo. Kailangan makinig po tayo, sapagkat kung walang mag-aaral, wala mapakinggan. Kaya dahil po sa live natin sa bawat araw na streaming, itong primer natin, ito po ginawa po natin para mapakinggan natin ang aral ng Diyos at magawa natin ang kanyang kalooban ayon po sa Banal na Aklat. Kaya patuloy tayo na ang Panginoon po palaging kasama natin sa bawat araw para ang ating pamuhay karapat-dapat po. Sapagkat kung hiwalay tayo sa Diyos, nahiwalay ang Diyos sa atin, ayun po ang delikado po mga kapatid kung wala ang Diyos sa atin. Sapagkat ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 9, mga kapatid, na ang walang Espiritu ni Kristo, hindi ka Kristo ang tao na yan. So kung wala sa atin Espiritu ni Kristo, ang salita ng Diyos wala sa atin, hindi po tayo Kristo. Na kung hindi tayo Kristo, sa diablo tayo. Wala tayong mapapala dyan kung sa diablo po tayo. Impyerno kasi ang diablo, doon tayo sa impyerno pupunta.
sayang naman na ating panampalataya. Nasasabi natin may panampalataya po tayo, pero sa diablo pala ang ating punta. Sabi sa Pablo sa Roma 8:9 na ang walang espiritu ni Kristo, hindi ka Kristo ang tao na yan. Ibig sabihin, wala sa salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Wala sa ating salita ng Diyos, hindi po tayo sa Kanya. Na paano ang panampalataya natin? Nasabi natin umasa tayo sa biyaya, kung grace, yung pala, impyerno ang punta natin. Kaya makinig tayo mga kapatid at sa gagawin natin napakinggan, sapagkat ang pagpapala hindi sa nakikinig, nasa gumagawa. Ayon po sa Romans chapter 2 verse 13. Ang pagpapala wala sa nakikinig, ang pagpapala nasa gumagawa. Kaya kung nais natin na may bunga po ang panampalataya, gawin natin ang salita ng Diyos natin napakinggan. Yung po lang ang magandang paraan mga kapatid. Kahit na kung ganito ang kalagayan natin sa salimutan ngayon, pero alam ng Diyos na tayo po ay nagnais po ng kaligtasan. Hindi naman tayo matuwid sa ating sarili, pero ang Diyos kaya tayo ituwid sa kanyang mga aral. Tama sabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2, sa magitan ng balita, magandang balita na ibinahili ko sa inyo, ligtas kayo. So ligtas tayo dito, basta sundin lang po natin. Sundin lang natin mga kapatid ang salita ng Diyos na pakinggan po natin, ganapin lang po natin yan para buhay ang pag-asa natin. Hindi kay sabihin natin mga kapatid na tayo talaga ay may panampalataya pero wala tayong ginagawa. Kaya mahirap na mga kapatid. Mahirap na kung umaasa tayo ng wala. Kailan pag-asa natin buhay? Dapat ang pag-asa natin patuloy tayo na may kasamang gawa. Yan ang po ang pinakamalaga mga kapatid sa ating pamuhay sa bawat araw. Mga kapatid, no? So sa bawat araw, sana po wag kayong mawala. Kulubin ng Panginoon, makalive tayo palagi sa araw-araw para dagdag kaalaman lang ko paano ba talaga nararapat po at dapat ating gawin. So marami pang paraan ng Panginoon para na matatag po tayo sa panampalataya natin. Wala po itong bayad mga kapatid. Itong primer natin, ginawa natin ito mga kapatid para na sa pagitan dito marami tayong matutunan na aral ng Diyos. Kahit kung sabihin natin mga kapatid ngayon na may alam tayo sa ng Diyos, pero dapat lang na alam natin talaga ano ba ang dapat gawin natin. Sapagkat marami ang umaasa talaga ng kaligtasan. Kung magtanong tayo, marami umaasa ng kaligtasan, pero mga kapatid, minsan sa pag-asa lang po, wala po tayong ginagawa para buhay ang pag-asa natin. Sapagkat si Santiago sumulat po mga kapatid na patay ang panampalataya na hiwalay sa gawa. Ganun mga kapatid ang sinabi po naman ng aklat. Patay ang panampalataya kung walang gawa. Kaya kung may panampalataya tayo, samahan natin ang gawa mga kapatid. Sapagkat kung wala tayong gawa, patay ang panampalataya natin. Sabi ni Apostol Santiago sa 2:14 na sinabi ng Apostol Santiago na pakinabang ng isang tao kung magsasabi sino man siya ay may panampalataya ngunit walang gawa. Maliligtas ba siya sa ganung panampalataya? So ang panampalataya natin totoo nga ay nagliligtas, pero ang panampalataya natin na walang gawa, hindi pa tayo maligtas. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso sa 2:8 na ito ay biyaya ito ng Diyos. Maligtas tayo sa pagitan natin panampalataya. Ito po ay biyaya ng Diyos, hindi po ito sa ating sariling pagsisikap. Kaya kung may panampalataya tayo, sama natin ang gawa mga kapatid. Huwag na may panampalataya sabihin natin walang gawa tayo. Patay ang panampalataya, walang gawa. Ang sabi sa Santiago, maliligtas ba siya sa ganung panampalataya? So question po dito. So may panampalataya pala na hindi po nagbigay ng kaligtasan, at may panampalataya na kakaligtas talaga. Sapagkat biyaya ito ng Diyos, tanggapin lang po natin biyaya para buhay ang pag-asa natin. Now sa bawat araw, patuloy po tayo na gumagawa
ng live streaming natin, sabi na po may signal po tayo, mag-drop ng signal para kahit paano, dito marami tayong matutunan at patuloy tayo mga kapatid, patuloy tayo sa pag-asa, sapagkat ang pag-asa natin nasa ating mga gawa, sapagkat kung wala kang ginawa ngayon na pagsunod ng kalooban ng Diyos, paano ka umaasa? Kung ginawa mo ang salita ng Diyos, buhay ang pag-asa natin, sapagkat ang pagpapala nasa gumagawa, hindi sa nakikinig. Kaya mga kapatid, kung hindi natin gagawin natin na pakinggan, so mapahamak tayo, sapagkat ang pagpapala nasa gumagawa. Ayon pa sa Roma 2, mga kapatid, sa Roma 2 verse 13, na sinabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, na pagpapala, mga kapatid, nasa gumagawa, hindi sa nakikinig. Kaya kung makinig man tayo, wala tayong ginagawa, so wala pa rin pagpapala mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Tandaan po natin. Tama sinabi sa Pablo mga kapatid. In Romans chapter 2 verse 13, ang sabi ng sa Pablo, ayon sa mabasa natin, sapagkat hindi ang mga nakikinig ng kautusan ang siyang maging ganap sa harapan ng Diyos, kundi silang nagsitalima ng kautusan ang ariing ganap. Nagsitalima, ginagawa ang kautusan. Hindi nakinig ka lang ng kautusan ng Diyos pero wala kang gawa, so walang pagpapala dyan. Kasi ang pagpapala nasa gumagawa, wala po sa nakikinig. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkataon, sapagkat yun ang sinabi ng Biblia na ang pagpapala mga kapatid nasa gumagawa. Kaya gawin natin. Kaya ang Sardis mga kapatid, tandaan po natin ang Sardis, yun po ang mga kapatid, Iglesia ng Diyos, na ang sabi ng Panginoon kay Apostol Juan, isulat mo ito sa anghel sa Sardis. Ibig sabihin pastor o pari ba, tagapagturo, isulat mo ito sa anghel sa Sardis, na akala nila marami ka pang pangalan diyan sa Sardis, na akala nila ikaw ay buhay, pero ang totoo ikaw ay patay. So sa anghel sa Sardis, ang sabi na po yun, akala nila ikaw ay buhay, ang totoo ikaw ay patay. Ang anghel kasi mga ibig sabihin, nagtuturo po yung salita ng Diyos. Ito po ang sugo, o sabihin natin na pinagkalooban ng Panginoon na pagkataon maging mangaral po tayo. Kaya tinawag tayong anghel, mangaral tayo. Na sabi na po yun, isulat ito sa anghel sa Sardis. Anghel sa Sardis, anghel sa Sardis, marami ka pang pangalan dyan sa Sardis na akala nila ikaw ay buhay, ang totoo ikaw ay patay. Mga pangalan, maraming tao pa nagpapatunay siya ay pastor, pari ba, Christian, ano bang klase na katayuan sa libutan. Inangkin talaga ito ng Diyos ng kanyang iglesia, ang Sardis. Pero ang sabi ng Panginoon, akala nila ikaw ay buhay, ang totoo ikaw ay patay. So ibig sabihin mga kapatid, kahit kung sabihin natin na may alam tayo na salita ng Diyos, kung hindi po natin isagawa ito, kahit buhay pa tayo, patay pa tayo sa harapan ng Diyos kung marami tayong napakinggan, hindi ginagawa. Yan po sinabi sa Payag in chapter 3 verse 1 up to 3. Ang sabi mga kapatid ng sulat mo ni Apostol Juan, at sa anghel ng Sardis, isulat mo ang mga bagay na ito, sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos na may 7 bituin. Nalaman ko ang inyong magawa, na ikaw ay may pangalang, ikaw ay buhay, ang totoo ikaw ay patay. Ito po ang sabihin natin na linagay ng Panginoon sa Iglesia ng Sardis na tagapagturo, tagapagbasa ng Biblia. Pero mga kapatid, kahit po kung Iglesia siya ng Diyos, pero hindi po napatunayan ng Diyos na sakdal po sila, ganap po sila. Tama sabi ng Apostol Pablo, na ariing ganap, yun tumutupad. Kaya ang sabi sa verse 2, magpuyat ka at patibayin mo ang mga bagay na natitira pa malapit na mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan sa iyo na sakdal ang iyong gawa sa harapan ng aking Diyos. Sakdal, kung ganap. So kahit iglesia ng Diyos po itong Sardis, pero may nakita ng Diyos na something na kamalian ng Sardis, kaya sinulatan po ito ni Apostol Juan. Sa verse 3, alalahanin mo kung paano ang tinatanggap at narinig. Ito pa rin mo. So ibig sabihin, ang iglesia ng Sardis, kahit na po mga kapatid kung sabihin natin iglesia siya ng Diyos, pero hindi mga kapatid naging sakdal ang iglesia ng Sardis dahil po mayroong napakinggan sila hindi ginagawa.
Kaya ganun tayo mga kapatid, ang kiniman tayo Christian tayo, pastor tayo ng palataya, pag hindi natin ginagawa ang salita ng Diyos, hindi po tayo karapat-dapat at katanggap-tanggap sa kanyang kalwalhatian. Kasi ito Iglesia ng Sardis, pinagsabihan po ito ni Apostol Juan sa kanyang sulat. Tandaan po natin, pinagsabihan po ito ni Apostol Juan ayon po sa Espiritu Santo, na ang sabi dito, alalahanin mo kung at paano inyong tatanggap at narinig. No? Tuparin mo at magsisika. Kaya kung hindi ka magpuyat, paparihan ako ng gaya mangnanakaw na hindi mo nalalaman kung anong panahon ako parayan sa iyo. Itong kamatayan natin mga kapatid, hindi natin alam kung kailan ang buhay natin. At kung sakaling kukunin ito ng Panginoon, ito po ang panahon na harap na tayo sa hukuman. Kung tatanggap tayo ng kaparusahan, tatanggap ba tayo ng kalayaan. Yan po mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan ngayon. Kasi maraming paraan ng dyablo upang maligaw po tayo. Gumamit ng pastor, gumamit ng bulaan apostol, bulaan propeta. Para lang na akala natin siguro sumasama tayo sa isang samahan, pero dapat alam natin ang aral, alam natin ang turo kung ito ba ay sangayon sa Biblia o may kaibahan ba. Yun lang po ibig sabihin mga kapatid. Sana po ay matutunan po natin itong primer natin na ginawa po natin. Sana po ay hindi po mabaliw-baliwa ito. Sana pang kapatid ay patuloy kayo na umasa. At saka huwag kayo mawala sana sa aking live streaming at saka sa ating mga adventure. Primer natin, mag-primer natin, gawin natin itong primer natin na may kasama po ang salita ng Diyos. Para hindi masayang po itong mga kapatid. Sana po ay pagkaluban tayo ng Panginoon palagi ng pagkataon na makagawa tayo ng primer at saka marami tayong matutunan dito. Ito po Iglesia ng Diyos po ito ha. Hindi po ito talaga sabihin natin na tulad ng sanlibutan, inaangkin nila Iglesia ng Diyos pero walang pagpatunay sa Biblia. Ito pinatunayan ng Diyos, Iglesia po ito ng Diyos. Pero hindi sinasabi dahil Iglesia sila ng Diyos ay sakdal na po. Dahil marami kahit Iglesia sila ng Diyos dito sa lupa, pero maraming salita ng Diyos hindi ginagawa nila. Tulad ng panahon natin ngayon. Marami magsasabi sila Christian, pastor may pananampalataya. Subalit, maraming napakinggan minsan ng samahan, hindi magawa nila, salungat kasi ng doktrina nila. Yun po ang dahilan. Dahil pa sa doktrina, dahil sa tradisyon, kung aral ng mga pastor na hindi po, iba na po sa nakasulat, yun na po ang dahilan na hindi tayo maging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya kung magturo tayo, at kung gagawa tayo, basahin muna natin. Ito ba talagang pangunawa? Sapagkat ang sinabi sa Pablo, 2 Corinthians chapter 1 verse 13, ang aming sulat mabasa at maunawaan. Kaya, huwag mong sabihin si pastor lang magtuturo sa akin, si pastor ko lang makinig. No, magbasa din kayo. Sapagkat ang diablo gumagamit ng pastor. Ngayon, kung hindi ka magbasa, kung si pastor lang asahan natin, baka pastor ng diablo yan, hindi mapahamak tayo. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga talata, sitas, para ipaunawan ng Espiritu Santo yan. Sapagkat ayaw ng Diyos na yung kanyang mga hinirang ay mapahamak talaga. Kaya kahit na kung may pastor kasama natin o marunong sa Biblia, so makinig ka at saka magbasa ka. Sapagkat ipaunawan ng Diyos yan, mga kapatid. Hindi si pastor lang ang bigyan ng pangunawa, pati ikaw na magbasa. Kasi ipaunawa, sabi sa Pablo, ang aming sinusulat, mabasa at maintindihan. So, maunawaan. Ibig sabihin, maunawaan pala natin, kaya hindi po ako magpupunawa sa inyo, ang Diyos. Ang Diyos pong paunawa sa inyo. Ginamit lang ako ng Diyos para na sa pagitan itong primer natin at saka live streaming natin, marami tayong matutunan at magpatuloy tayo sa pag-asa na ito. Kaya sa bawat araw, patuloy tayo na gumagawa sa ating live streaming para marami tayong mapakinggan at dahil dito, matatag tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat paano maging matatag tayo na wala tayong alam? Kasi may alam, komportable talaga siya. Mga kapatid, talagang hindi ka matitiso, hindi ka manghihina sapagkat alam mo na itong ating pumuhay may kasiguruan. Pero kung wala kang alam, imposible na umaasa ka na kung hindi mo alam ang inaasahan. Kaya dapat may alam ng salita ng Diyos sapagkat ang sinabi ng Panginoon sa Oseas 4:6, ang aking bayan nasira sa kakulang ng kaalaman. So masira tayo sa harapan ng Panginoon pag-araw ng paghatol, itapon tayo sa impyerno sapagkat kulang tayo ng kaalaman. Kaya hanggang ngayon ng Panginoon, pinagsabihan po tayo
para itong kaalaman natin hindi magkulang. Kaya patuloy tayo mga kapatid na umaasa sa magitan dito upang na wag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy ang Diyos na nagturo po sa atin ng tama na pamumuhay. Kung ano man ang nais natin, alam po ng Diyos yan. Alam ng Diyos na ninanais natin ng kaligtasan. Hindi mo sabihin, alam ng Diyos sa iyong puso. Wala nagkatago sa atin mga gawa, mga isip. Sa mata ng Diyos, hayag po ang lahat. Ayon po sa Hebreo 4:13. Hayag ang lahat, wala nang katago, bukas ang lahat sa mata ng Diyos. Kaya pag-isip mo lang ngayon na gusto maligtas, alam ng Diyos gusto maligtas. At alam ng Diyos din na ayaw mo sumunod na salita ng Diyos. At dahil hindi mo sundin, kahit hindi mo sundin, pero pinapaabot ng Panginoon ang kanyang salita, kahit na alam ng Diyos hindi mo susundin, para sa araw ng hatol, wala tayo masasabi na hindi ko napakinggan Panginoon. Alam ng Diyos na hindi mo nais na susunod sa Diyos, pero pinagsabihan lang po tayo sapagkat sa araw ng paghatol, yun na po ang ihatol sa atin, ang salita natin na pakinggan. Kaya wala tayong masasabi sa araw ng hatol na Panginoon, hindi ko napakinggan salita mo. Naka-primer tayo ngayon para na hindi po tayo makukulangan ng kaalaman. Sapagkat sinabi sa Hosea 4:6, ang aking bayan nasira sa kanilang kaalaman. No? Nasira sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Kaya mga kapatid, huwag tayong kumpiyansa. Huwag tayong kumpiyansa na masisira lang tayo sa paghatol, doon tayo sa impyerno. Sapagkat kulang ng kaalaman tayo. Kaya kailangan talagang kaalaman mula sa Diyos para ay hindi po tayo malalamig. Magpatuloy po tayo sa pag-asa na ito. Now, sa panahon na ito mga kapatid, mahirap na po. No? Mahirap na po. Ang ating YouTube channel, ito po ay pinagkulob ng Diyos sa atin para po sa hindi lang sa ating makukuha po na kunting tulong ng YouTube, kundi ang espiritu ang kailangan nito, ang kaluluwa ang pinakamahalaga. Kasi nakatulong naman itong YouTube, mayroon naman tayo nakukuha kahit kunti, pero ang ating target dito, ang ating pinakamahalaga, ang salita ng Diyos. Paano natin mapaabot sa buong sanlibutan, sapagkat sinabi nga niya sa Mateo 28:19, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan, turuan ang lahat. So yan mga kapatid, ang ating ginagawa ngayon, nakapag-live po tayo, buong sanlibutan po ito. So alam ng Diyos paano matupad yung sinasabi niya. Ito na ang panahon, buong sanlibutan niya yun, naka-live tayo sa ating YouTube channel. I-share lang po natin ito mga kapatid. Yun lang po ang kahilingin ko sa inyo. Kahit walang subscriber, like-share lang po. Para itong ating channel, marami pong magla-like, marami mag-share. Diyan tayo aangat, no? Sa awa ng Diyos. At marami tayong mapakinggan na salita ng Diyos upang tayo talaga ay magkaroon ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Sa pagkikuhangan lang natin ng subscriber, hindi naman tayo nakulangan ng Panginoon hanggang ngayon. No? Sobra-sobra na ang pagpapala ng Diyos sa atin, kaya hindi po subscriber ang ating hangad dito. Ang ating hangad na ang kaluluwa ng tao, maakay po natin sa tamang pamumuhay. Yun lang po ang pinakamalaga mga kapatid. Maakay ang tao sa tamang pamumuhay upang magkaisa po tayo sa kanyang kalahatian. Yun po pinakamalaga mga kapatid. Now sa iba, baka subscriber ang nais nila, pero ako mga kapatid, iba po ang aking pakay dito. Sapagkat sinabi ko ng mga kapatid, hanggang ngayon ang Panginoon hindi nagkulang sa atin. Kung pagkain lang, pandamit, mga nais natin, hindi nagkulang ang Diyos. At kaya binigyan tayo ng pagkataon ng Panginoon, makapag-live tayo sa YouTube channel para po ang kaluluwa ang ating nais dito mga kapatid. So wag kayo sana magsawa sa bawat araw sa ating live streaming. Sana sa loob ng Panginoon, patuloy po kayo na sumusubaybay at sumunod lang po sa ating YouTube channel upang marami pa tayong matutunan. No? Huwag kayong makalimot mga kapatid, sa bawat araw may live po tayo. Sana po ay patuloy kayo na suporta sa ating YouTube channel para po na marami kayong masisira na at saka masira na ito sa mga tao na sa kaligtasan. Ayun mga kapatid, ay talagang patuloy na tayo sa pag-asa na ito. Patuloy tayo na gaganap po na ang salita niya, sapagkat kung wala tayong napakinggan, hindi po tayo makagawa. Pero dahil po sa napakinggan natin, magagawa po natin yan. Sapagkat sumunod lang po tayo na anong aral ng Diyos. Hindi po sa pastor, hindi sa pari man o tagapagturo ng kautusan, ang ating sundin ang aral ng Diyos. Paano tayo mumuhay po na may kasiguruhan. Paano tayo mumuhay na karapat dapat po sa harapan ng ating Panginoon.
So ito mga kapatid, ginawa pa natin itong primer natin. Sana po ay patuloy tayo sa pag-asa, patuloy tayo na gagawa ng kalooban ng Diyos habang may tayo sa libutan, sapagkat ang sinabi po sa verse yan in chapter 2 verse 29, alam niyo siya matuwid, wala siyang kasalanan. Si Kristo po yan mga kapatid, walang kasalanan, siya matuwid. At alam din ninyo na ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya ganapin natin, sapagkat yun po ang sinasabi sa pahayag in chapter 1 verse 3, mapalad ang mababasa sa aklat ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Malapit na ang panahon mga kapatid. Yan po sinabi ng Biblia, sapagkat malapit na ang panahon. Mapalad ang mababasa sa aklat ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. So yun mga kapatid, ang ating mababasa po sa pahayag in chapter 1 and verse 3. Mapalad siya mababasa sa aklat ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon ng kanyang pagparito. Kaya palatandaan lang mga kapatid, ngayon mga pangyari, digmaan, ano man ang nabalitaan natin sa social media, saan ba na balita na digmaan talaga ang China ngayon, o at saka tayo siguro yun, Taiwan. Natin alam kung totoo ba yung balita nila. Napakinggan lang ko lang po mga kapatid, napakinggan ko lang po, hindi ako nakaano ng balita. Basta may balita ating pinabalita dito, may magandang balita ating pinabalita ngayon dito sa YouTube channel natin. Ito ang salita ng Diyos, ito po ang magandang balita para po sa atin. Sana po mga kapatid, magpatuloy po tayo sa magandang balita, makinig at saka sundin natin kung ano ang magandang balita ng Diyos para po sa atin, para magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Ay mga kapatid, ang nais ko lang na sana po huwag kayong magsawa, like and share lang po, pwede na po yan. Kahit walang subscribe, pwede na yun, walang subscribe, like and share lang po, sapagkat mahalaga ang salita ng Diyos. Ma-share lang po natin, i-share natin para na malagana po sa buong sanlibutan ang aral ng Diyos at ay magkaisa po sa pag-asa nito. So kaya patuloy lang tayo mga kapatid, patuloy tayo. Ano mangyari sa libutan, anong pagsubok maranasan, magpatuloy na tayo, sapagkat kung pagsubok darating man sa atin, alam ng Diyos kung paano po tayo iahon sa mga pagsubok, paano tayo mananaig sa mga pagsubok. Alam ng Diyos mga kapatid, sapagkat ang Diyos maasahan, hindi pa tayo susubukin ng mga pagsubok natin kaya. Ayon po sa 1 Corinthians in chapter 13 verse 13, hindi dumating sa inyo anumang pagsubok kundi yaong matitiis ng ibang tao. Ito mga kapatid, natatapuat tapat ang Diyos na hindi niya ito pahintulot na kayo susubukin na higit sa inyo makakaya, kundi kalakip din ng pagsubok ay gagawin niya naman kayong parang magilag upang ito'y inyong matiis. O yan mga kapatid, maliwanag po ang Biblia, tapat ang Diyos. May pagsubok man darating sa atin, ang Diyos ang bahala paano tayo manaig, paano tayo magpatuloy sa pag-asa na ito. Yan lang po ang pinakamalaga mga kapatid sa bawat araw. Ito po yung ginawa po natin, pag-asa ng Diyos upang na magtawala ng pag-asa. Now, sinabi po sa 2 Thessalonians in chapter 3 in verse 3, ay po sa banal na aklat, ang sinabi ni Apostol Pablo, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. So ito mga kapatid, mag-ingat ng masama ang Diyos sa atin. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. So yan mga kapatid, ang sinabi po ni Apostol Pablo sa atin, na ang Panginoon po ang mag-ingat sa atin sa masama. Kaya pinturuan tayo sapagkat masamang pag-iisip,
masamang naramdaman, masamang panalita, masamang gawa, tinutuwid tayo ng Panginoon. Hindi maiwasan nga. Pag-isip natin, nagkamali po tayo. Naramdaman, nagkamali po tayo. Panalita, nagkamali po tayo. Sa ating mga lakad, nagkamali tayo. Maraming paraan magkakamali tayo. Pero nais ng Diyos, ituwid tayo. Para maiwasan pagkamali, ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Yan po kapatid ang pinaka-importante. Sapagkat kung nasa atin ang salita ng Diyos, kung nasa puso natin ang salita ng Diyos, maiwasan natin mga kapatid ang paggawa ng kasalanan. Pero kung wala sa atin ang salita ng Diyos, hindi po tayo makaiwas sa paggawa ng kamalian. Ang sinabi ng Panginoon sa sulat po ni Salmista David in Psalms 119 verse 11, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." So ito sabi ni Salmista David, ang iyong salita o Diyos, iningatan ko sa aking puso. I hide in mine. I hide in mine. Mga kapatid, I hide in mine heart. Iningatan ko sa aking puso, mga kapatid, upang huwag ko magkasala, that I might not sin against thee. So yan mga kapatid, ang sabi ni Salmista David. Kaya kung nasa puso natin ang salita ng Diyos, maiwasan po natin mga kapatid ang mali na pumuhay, sapagkat ang salita ng Diyos nagtuturo po ito. Nagtuturo po ito ano ang dapat gawin natin. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mga kapatid, doon po sa John chapter 14:26, na sinabi ng Panginoon sa mga apostol sa 14:26, ayon po sa mabasa natin, na pagdating na Espiritu Santo, ito po ang magtuturo sa atin. Kaya pag sa atin na ang Espiritu Santo sa atin ang salita ng Diyos, ito ang tuturo sa atin, mga kapatid. At ito yung natanggap lang natin sa pagitan ng kanyang pangalan, ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin. Kaya pag nabautismo na po tayo, ang Panginoon lang po ang magbigay sa atin ng kaalaman. Ang Panginoon po ang magbigay sa atin ng karunungan upang matupad natin ang salita ng Diyos. But the Comforter, which is Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever have said unto you. So ito ang sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, na itong Espiritu Santo, itong Comforter, itong mag-ingat sa atin, mga kapatid, magpapasaya sa ating Comforter, ito po ang Espiritu Santo, ipadala sa pangalan niya. Ang sabi, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever have said unto you. So ito mga kapatid, ang sinabi po ng Panginoon. Kaya pag nasa ating Espiritu Santo, sa ating salita ng Diyos, ito ang tuturo sa atin. At maiwasan ang pagkasala, sapagkat ang Diyos maasahan at hindi siya magtuturo ng kamalian. Kapag ang Diyos tuturo po sa atin, buhay na walang hanggang ang ating kantungan. Tuturuan tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon pahamak tayo. Pero mapahamak lang tayo mga kapatid kung ating nasunod. Pero kung sunod ang salita ng Diyos, hindi po tayo mapahamak, sapagkat ang Diyos nagtuturo po na nakakabuti po sa atin. Kaya sinabi sa Pablo na ang Diyos ang mag-ingat sa atin, mga kapatid. Siya mag-ingat sa atin ng masama. Itong mga kapatid, aral po ito. But the Lord faithful, who shall establish you and keep you from evil. Kaya tinuruan tayo, huwag papatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng disniyusan, huwag maging bayot, maging tumboy, huwag magsinungaling, huwag maglalasing, mapagtunghayaw, manirang puri. 10 po ito. Ito ang ibig sabihin, ingatan ito ng Panginoon sapagkat pinapangaralan tayo ng tama na pamumuhay. Tamang pamumuhay, at ito po ang pag-asa natin sapagkat kung nagawa mo ang salita ng Diyos, komportable ka sa iyong puso. Kung wala kang nagawa ng masama, sapagkat wala kang ginagawa na makalimutan mo. Kaya kung ang pamumuhay natin, ang ating ginagawa, salita ng Diyos, komportable po tayo. Ibig sabihin, ready na po tayo.
kukunin man tayo ng Panginoon mamaya, ngayon, wala na po tayong pang-alinlangan sapagkat alam natin ang pupuntahan natin. Pero kung sa buhay natin, marami na isipan natin na ito pindahin na dalawang isip tayo, maligtas pa kaya ako dito? May impyerno ba kaya ako dito? Di ba? Ganun po minsan ang ating kalagayan. Ganun minsan ating katayuan sa harapan ng Diyos. Nag-alinlangan po tayo. Kung mamatay tayo, saan ang punta? Kaya yung nag-agubuhay na, minsan nagsisika para gusto pang mabuhay sapagkat alam niya. Pero kung komportable na po tayo, alam na po natin at ipaputunuan, sabi ko sa Pablo, nais ko nang aalis sa katawan na ito. Yan, totoo, may pag-asa. Nais ko nang aalis sa katawan na ito. Ang sabi na po sa Pablo, mga kapatid, nais ko nang alis sa katawan na ito para mapasabahin na ako ni Kristo. 1:23 dito po sa Pilipos, pakinggan natin. For I am in a street betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ within the far bitter. May pagtatalo sa loob ko, for I am in a street betwixt two. May pagtatalo sa loob ko. May dalawa, nagtatalo ba? Betwixt two. May dalawa. Ang sabi niya, may pagtatalo sa loob ko. Ibig sabihin na parang nakipagtalo siya. Gusto ko nang alis sana. Gusto ko nang alis sa salimutan na ito. Pero may pagtatalo sapagkat ayaw pa ng Espiritu. Sapagkat gagamitin pa siya ng Espiritu para sa ating kapakanan. Ang sabi na Apostol Pablo, having a desire to depart. Gusto ko na naalis dito. Depart. Naalis na ako dito. And to be with Christ. At makasama na ni Kristo. Which is far better. Sapagkat ito ang mabuti. Sapagkat ito mabuti sa akin. Which is far better. Ito ang mabuti sa akin, ang kanyang pag-isip. Pero, ang sabi sa verse 24, nevertheless, to abide in the place is more needful for you. Apang kailangan ko pa manatili sa aking katawan, alang-alang sa inyo. Ito mga kapatid, biblical po ito. So ang totoo palang Christian, ang totoo palang alam na po ang pupuntahan, naisin pa natin maalis sa libutan na ito sapagkat sigurado na makita natin si Kristo. Pero kung sa atin po may salimutan, nagdalawang isip po tayo. Kaya kung mag-agaw buhay na po ang tao, marami ng mga nakikita, minsan po nagkaiba na po ang kanyang mga salita sapagkat nag-alinlangan na po siya. Yun na po panahon na harap na sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, ready na po tayo. Ready na po tayo. Huwag hayaan. Sa pag-alis sa salimutan, kapahamakan ating kantungan. Huwag kapatid. Ngayon na ang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. 2 Corinthians chapter 6 in verse 2. Ang sabi mga kapatid, hallelujah. For his seat I have heard the end, a time accepted, and the day for salvation have I secured day. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sa araw ng kagipitan, tinulungan kita. For his seat I have heard the in time accepted, and the day of salvation have I secured day. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon ang pagliligtas ng Panginoon. Sapagkat pag gawin mo na, ang sabi ng Panginoon, magsisi kayo, so yun na po ang panahon na malinisan na po tayo sa ating masamang pamuhay. Pero kung dali natin ito, hanggang mamatay po tayo, ang masamang pamuhay natin, ganun pa rin ugali na walang pagbago, sigurado, walang
kasiguruhan na doon tayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, ha? Dahil sa araw ng kagipitan, tinulungan tayo. No? Hard in time, accepted. Sa araw ng kagipitan, tinulungan kita. Ito, ha? In the day of salvation, I have secured thee, behold. Sa araw ng pagliligtas, iniligtas kita. Bakit? Minsan, muntik na masagasaan, muntik na matamaan, muntik-muntik lang basta nandiyan ang Diyos. Pero kung wala ang Diyos, tamaan ka at saka talagang hindi ka na makabangon. Pero kung nandiyan ang Diyos, muntik masagasaan, muntik ka nang mahulog, maraming muntik basta nandiyan ang Diyos. Pero wala ang Diyos, matuluyan ka talaga. Sapagkat ang sabi ng Biblia, wala kayong magawa kung wala ako. Kaya kung muntik lang, nandiyan ang Diyos. Muntik mahulog, nandiyan ang Diyos. Muntik na mamatay, nandiyan ang Diyos. Pero kung matuluyan ka, wala ang Diyos. Bakit? Walang nag-secure sa'yo. Pero ito sinabi ng Biblia, for His sake, I have heard the end time accepted. And in the day of salvation, have I secured thee, behold. Tinulungan kita sa araw ng kagipitan, tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, iniligtas kita. Ngayon, ang sabi nito ngayon, now is the accepted time. Ngayon na ang pagtatanggap, ito na ang pagliligtas. Behold, now is the day of salvation. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Now, sana po munawaan natin ang ating aral, ating primer ito, ginawa natin. Sana po ay magustuhan po ninyo. Sana wag makalimot, mag-like and share lang po tayo. Kahit na kung mag-subscribe, pero mag-subscribe, okay na yun, mag-subscribe kayo. Pero ito ang pinakamalaga, like and share lang po. Mahalaga po itong like and share sapagkat kung hindi ka mag-like and share nito, hindi mo pala tanggap ang salita ng Diyos. Pero kung mag-like and share ka ng salita ng Diyos, ilalike ka ng Diyos. Kung ilalike ka ng Diyos, sigurado, tutulungan tayo ng Diyos paano tayo maligtas. Salamat po sa inyong walang pagsawang suporta sa aking YouTube channel. Itong primer natin, sana magustuhan po ninyo. Pagpapala po ay sumasa inyo, kapayapaan, biyaya, habang ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo po. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, the Apostolic Believers of Christ International, magsasabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Bye-bye po.